Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin kung ano po ang nararamdamang takot, pighati, pag-iyak, 'di ba, ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Akala ko ba bato ka? Akala ko ba matikas ka? Bakit parang tila baga naging marshmallow na ang atake mo nung na-appoint bilang panibagong ombudsman itong si dating Department of Justice Secretary Boying Remulla. Sabi dito, bakit daw ang first order of the day niya ay nakatutok kaagad sa pag-iimbestiga kay VP Sara Duterte? Iyan ang aking pinagtatakahan kung bakit ganun kaagad. Alam mo, Senator Ronald Bato de la Rosa, ang ingay mo, to be honest. 'Di ba? Galit na galit ka sa order ni Boying Remulla na imbestigahan itong kay VP Sara Duterte sa anomalya or kung ano pa man. Bakit ikaw pa yung mas naunang nag-react? Bakit parang mas affected ka pa kay VP Sara Duterte? Bakit mo ba pinapakialaman ang trabaho ng ating panibagong ombudsman? In the first place, hindi niya naman pinapakailaman ang trabaho mo bilang senador. And sa mga hindi po nakakaalam, ang ombudsman, mga minamahal, ay isa po yung independent body. Independiente. Ibig sabihin nito, hindi siya pwedeng diktahan or pakialaman ng kahit na sino mang politiko. Especially ka na, Senator Ronald Bato de la Rosa, fixed na po yung term niya ni Boying, 7 years. Not unless kung ma-impeach, di ba? Kung magkaroon kayo ng rego doon, mapagbotohan, ma-impeach, abay pwede siyang matanggal. Hindi siya pwedeng, diktahan lamang ng iilang mga senador, lalo pat ng katulad mo na involved sa mga nakaraang kontrobersiya. Si Boying Remulla, mga minamahal, bilang isang panibagong ombudsman, syempre mandato niya ang imbestigahan lahat. Abay malay natin kung swakto na ang ebidensyang hawak niya. May basihan na siyang hawak. Meron na siyang mga documents laban dito kay VP Sara Duterte. Hindi naman yan iipidin, idadaan yan sa due process. Pero bakit ito kung nagtataka ka na bakit si Sara Duterte ang inuna, mas nagtataka kami sa'yo na bakit parang mas takot ka kaysa kay Sara Duterte na parang gusto mong diktahan ang gagawin ng ating panibagong ombudsman. Ano yan? Takot kang matrace? Hindi, tanong lang mga minamahal, may connection ka ba? Kaya ka natatakot? You know what mga minamahal, let's not forget na itong si Senator Bato de la Rosa ay hindi lamang po yan ordinaryong senador nung panahon ni former President Duterte. Siya ay dating hepe. Oo, tandaan ninyo, hepe ng PNP sa ilalim ni Digong. At alam ng lahat at nararamdaman ng lahat, mga minamahal, na kapag merong iniimbestigahan sa kasong human rights violation, extrajudicial killings, at iba pang mga anomaly sa panahon nila, abay, kapag ang ombudsman ay nagsimulang mag-audit, nagsimulang mag-review, or mag-imbestiga sa mga taong konektado sa dating administrasyon, malamang sa alamang, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ang unang mangangamba. Alam niyo kung ano yung tanong ng bayan? Kasi nag-comment ba ako, nag-ask ba ako sa Facebook page ko na bakit parang kinakabahan si Senator Bato de la Rosa. Alam niyo kadalasan sa mga comment, may tinatago ba si Bato? Nagtatanong lang. Kung wala kasi siyang tinatago, kung wala siyang ginawang masama, bakit ba parang tila baga siya ay kinakabahan? Bakit ba parang tila baga gusto niyang pigilan ng proseso? Di ba mga minamahal, parang ano yun? Guilt speaks louder than words. Ang taas naman ng double standard ng ating butihing senador. Di ba napaka-ironic nung panahon ni Digong, tuwang-tuwa si Bato kapag inimbestigahan yung mga kalaban niya. Napapahep-hep ang lolo ninyo.
tuwang-tuwa lalo na kay De Lima. Pansinin ninyo tuwang-tuwa itong si Bato, 'di ba? Pero ngayon kapag, kapwa nilang iniimbestigahan, bigla-bigla ba naman magsasabi na, ano, unfair. 'Di ba? Kapag iniimbestigahan ng ano, ang mga kapwa nila senador, mga kabaro nila, unfair daw, mga minamahal, wala daw pong hustisya. So kapag sila iniimbestigahan, kapag sila ang nag-iimbestiga, ang tawag justice, gano'n ba? Kapag sila ang iniimbestigahan, persecution, gano'n ba yung tawag? Abay, parang kayo yung unfair. Hindi puwedeng ganyan, Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung gusto mong, respetuhin ka ng batas, dapat you are consistent sa trabaho mo. 'Di ba, sa pinangakuan mo, sa in-oath mo. Kaya, kung kaya mong ipatawag ang ibang opisyal sa mga investigasyon, 'di ba, dapat kaya mo rin tanggapin sa sarili mong kampo na iniimbestigahan din sila. Hindi puwedeng kayo-kayo lang. 'Di ba, ang buhay ay parang gulong. Umiikot minsan nasa taas, minsan nasa ibabaw. Ay hindi, nasa ilalim, 'di ba? Nasa taas, minsan nasa ilalim. And nakakagulat lang, itong si Bato de la Rosa, siyempre 'di ba dati matapang 'yun, 'no, tapang. Parang kamay na bakal sa mga hearing. Ngayon, pansinin ninyo para siyang natutunaw kapag naririnig ang pangalan ni Digong or ni Sara Duterte. Natutunaw si Bato. Ngayon, kung tatanungin natin, "Senator, nasaan ba yung tapang mo?" "Oo." "Bato ka ba? Stone ka ba? Or baka naging marshmallow ka na?" Noon ikaw ang sumisigaw ng rule of law. Tandaan ninyo, we need to follow the rule of law, to follow the due process. Ngayon naman, ikaw yung unang lumalabag sa prinsipyo ng independence ng isang constitutional office. Tama ba yun? Nag-iisip ka ba, Senator Bato de la Rosa? Kaya nga napagtatawanan ka, eh. And ang totoong problema dito, sa totoo lang, takot si Bato de la Rosa sa domino effect. Kasi kapag lumalim ang investigasyon, 'di ba, dito kay Sara Duterte, kay former President Duterte, may possibility kasi, mga minamahal, na lumabas ang pangalan niya at yung mga dating opisyal, 'di ba, yung mga alalay na mga sangkot sa war on drugs, 'di ba, at sa iba pa. At kapag dumating yung puntong yun, abay, baka siya yung susunod, 'di ba, mga minamahal. Kaya natatakot itong si Bato. And you know what, mga minamahal, ang ombudsman ay meron po yang mandato mula sa ating konstitusyon. Wala po yang mandato sa Senado, mandato sa konstitusyon. At kung talagang naniniwala, mga minamahal, itong si Senator Bato de la Rosa na wala siyang tinatago, abay dapat siyang sumuporta sa investigasyon na gagawin ng ating ombudsman. 'Di ba, hindi dapat siya yung unang kumokontra. Kaya nga tanong ko, natatakot ba yung lolo ninyo? Bakit kasi parang parang ang nangyayari, pinipigilan mo ang pagkamit natin ng hustisya. Ngayon, tanong lang yun, mga minamahal, Kaya congrats nga pala dito sa ating panibagong ombudsman na si Boying Remulla. And I think posible ding, maungkat itong plunder, 'di ba, ni Bongo. Kasi binaon po yun sa hukay, eh. Basa tayo ng comment. Ikaw Bato at Marcoleta, wag na kayong magreklamo, mas marunong pa si PBBM kaysa sa inyo dalawa. Magtrabaho na lang kayong dalawa sa Senado at iba pang mga pro Duterte para naman may pakinabang sa inyo. Uy, totoo 'yun. Totoo 'yan, mga minamahal. And beside, ang ginagawa kasi ni Boying Remulla, parang gusto niyang ibalik ang tiwala ng taong bayan, 'di ba, sa ahensya ng gobyerno, especially nga po dito sa administrasyon at sa ombudsman. Kasi literal na nung panahon ni Digong, nababoy po, mga minamahal, ang ombudsman. Wala ngang ginawang matino si Martires, eh. 'Di ba, ano ba yung nagawa niyang matino, 'di ba? And beside, huwag kang mag-alala, Senator Bato de la Rosa, baka ikaw na yung susunod, we do not know, 'di ba? Sa edad mong 'yan dapat nagpapakabait ka, eh. Pero imbes na magpakabait, ang ingay-ingay. And anyway, gawain na din 'to ng mga DDS senador na panggulo, nanggugulo. 'Yan sila, eh. Talagang Sara Duterte din ang atake, 'di ba? Anyway, mga minamahal, 'yun po.
Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also mga minamahal ha, don't forget to click the subscribe and also hit ninyo always ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan.